When we do that, at least pag nagkaroon ng aksidente, hindi sa high speed. Kasi mas madalas ang mga aksidente na talagang grabe, it happens because the vehicles are running in a very high speed. Dito, lalagyan natin sila ng limit. Masusunod dapat ito at bawat sasakyan na malalaki ay meron ito para once accident happens, we will be assured it will not be as fatal as what normally happens. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bagay-bagay na gagawin para umangat ang safety ng ating experience dito sa ating bansa. So na-invite doon, Johnny, halos karamihan doon mga taga-DOTR, no? Nandun yung ating mga USEC and different sectors, sa mga NGO, mga private sector, at na-discuss dito, Johnny, yung mga recent accidents, yung mga buses, trucks na nagkakaroon ng incident, na nagkakaroon ng mga aksidente, may mga namamatay. So umangat po dun sa usapin na yon, ano ba ang mga dapat gawin, pwedeng gawin gaya ng DOTR. Kaya sa usapin na yon, dun sumulpot na meron tayong isang batas, yung Speed Limiter Act, no? Ayun. Matagal na to, Johnny, nung panahon pa ng previous administration at ang utos ng ating buting secretary, si Secretary Bautista, lahat ng bagay na meron tayo na pwede at dapat nating implement na natin dahil kailangan na natin ibawas ang mga aksidenteng nangyayari sa kalye. Kaya one of the topics natin doon is yung Speed Limiter Act. I-implement na natin yan, konting proseso na lang, and then on the part of LTO, may mga bagay silang kailangan gawin para ma-assure natin ang safety ng mga sasakyang nasa kalye. Lalong-lalo na, Johnny, yung malalaki ay safe, and that is the task of DOTR, LTO, pati LTFRB. Teka muna, Yusek, i-lemanize mo nga ano yung speed limiter. Anong ginagawa nun? Ano yung dapat mangyari? Tama, no? Ang Speed Limiter Act, ito ay nakafocus sa mga malalaking truck, sa mga buses na may mga pasahero or goods na pag ika nga mga 5,000 kilograms or more, sila ay lalagyan ng gadget. Okay. Yung gadget na yan, it's called a speed limiter, ilalagay para sila ay hindi pwedeng tumakbo at a certain speed. In this case, I do believe it's 90 kilometers ang maximum. So lahat ng lalagyan natin dyan, hindi sila lalagpas ng more than 90. When we do that, at least pag nagkaroon ng aksidente, hindi sa high speed. Kasi mas madalas ang mga aksidente na yung talagang grabe, it happens because the vehicles are running in a very high speed. Dito, lalagyan natin sila ng limit. Masusunod dapat ito at bawat sasakyan na malalaki ay meron ito para once accident happens, we will be assured it will not be as fatal as what normally happens. Alam mo naman kung mabibilis ang takbo. You're saying na yung speed limiter na gadget ay ilalagay sa malalaking sasakyan. Ito ba ay parehong mga PUB, mga public utility buses, o pati yung mga cargo trucks? Even private vehicles na malalaki ay lalagyan natin ng ganito.